The Lord be with you. And with your spirit. Reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Jesus said, I am the good shepherd. A good shepherd lays down his life for the sheep. A hired man who is not a shepherd and whose sheep are not his own sees a wolf coming and leaves the sheep and runs away. And the wolf catches and scatters them. This is because he works for pay and has no concern for the sheep. I am the good shepherd, and I know mine, and mine know me. Just as the Father knows me, and I know the Father. And I will lay down my life for the sheep. I have other sheep that do not belong to this fold. These also I must lead, and they will hear my voice. And there will be one flock, one shepherd. This is why the Father loves me, because I lay down my life in order to take it up again. No one takes it from me, for I lay it down on my own. I have power to lay it down and power to take it up again. This command I have received from my Father. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. There are two stages in man's life. The sunrise and the sunset. If you are 40 years old below, you are in the sunrise of your life. But if you are 41 and above, you are already in the sunset of your life. Bakit daw sunrise? Kasi yung pagkapanganak, patayo ka palang ganon. Pagdating ng 40, 41 pataas, pahiga ka na. Kaya sunset ka na. Ano po? So I don't have to ask questions. Are you among the sunrise or the sunset? Ano po? Yung iba naman halata na sa mukha. Hindi po ba? Ano? Yesterday, asked the question, perhaps for those who are among the sunrise, what do you plan to do with your life? What do you plan to do with your life? And among those in the sunset, what have you done with your life? What have you done? Maybe to be in particular, what have you done for God in your life? As I have said many times, the most dangerous advice you can hear from people is, don't worry, you are young. Ano? It's a very dangerous advice. Thinking you are young, and you entertain the thought that you have more life to live. You have to understand, being young is not an assurance that you will live long. And being old is not a sign that you are dying already. Wala yan sa edad. Hindi po ba, ano? Kanina, pinag-uusapan namin, ang tawag dyan, panapanahon. Hindi po ba, ano? Panapanahon. Sabi nung kasama kong doktor sa lunch, sabi niya, ako, may kamag-anak ako, father. Kung saan, very active, very athletic, walang bisyo. 40 years old, patay na. Di ba? Kaya sabi niya, ako, doktor, kahit mataas ang blood sugar ko, kinakain ko na lahat. Doktor yon, ano po? Pasaway, no? Sabi ko, akala ko diabetic kayo. Father. Ay, yun nga, namatay eh. Kung panahon ko na. Kasi yung iba nga, walang ginagawa. Nadagaan na ng eroplano eh. Di ba? Hindi niya talaga alam, no?
Di niya, no? Sabi ko nga, yung iba natutulog lang, patay agad eh. Di po ba? No? Kaya yung iba, sa misa namamatay. Natutulog eh. Di po ba? Oo. Ay, at least sa misa ka namatay. Di po ba? No? Saan namatay yan? Sa simbahan. Oh, ganda na po. Di ba? Pag may nagtatanong, pag may namatay, ikaw yung namatayan, walang tigil ang tanong, ano po ang kwento? Di ba? So yung kamag-anak mong sabi, namatay po yan sa simbahan. Oh, ang ganda. Ano pa ba, no? Hindi niya alam. Anong ginagawa? Natutulog. Hindi pa ba? You do not know. But one thing I'm sure, life is short and death is certain. My dear friends, my brothers and sisters, what is the second reading trying to tell us? That someday we will become like Christ and we will see Him face to face. Someday we will become like Christ and we will see Him face to face. Hari nawa, makita natin ang mukha ng Diyos. Hindi po ba, ano? Ibig sabihin, nasa langit ka na pag nakita mo mukha ng Diyos. Pag ibang mukha nakita mo, alam mong wala ka sa langit, di po ba, ano? Pag may sungay, wala ka sa langit, di po ba? Hari nawa, pag mulat mo, ang Diyos ka agad. Paano mo yun paano mangyayari yun? The first reading said, because Christ is our salvation. Christ, there's no one that can save us except Jesus. Except Jesus. Now, anong meron sa gospel? The gospel explain how we were saved. Jesus, a good shepherd, lays His life for us. Kaya yung tanong ko, what do you plan to do with your life? Or what have you done with your life? Paano ako, Father? Paano ako? May asawa na ako. Hindi ko na pwedeng itanong sa Diyos kung magpapari pa ba ako, magmamadre pa ba ako. Sabi ko, tapos na yun. Hindi mo na itatanong yun. Pero maganda pong pagtuunan ng pansin ito. Teresa of Avila would always say this, that you always begin in love. You always begin in love. Saint Teresa of Lisieux, the little Teresa, sabi niya, my vocation is love. My vocation is love. Hindi niya sinabing, my vocation is to love. My vocation is love. And who is love? Jesus. Love is not just a description of God. Love is not just a character of God, but love is the other name of God. My vocation is Jesus. Not the things I do for Jesus. Ano ibig ko sabihin, mga minamahal mga kapatid? Begin with love. When you love Jesus, and the more you love Jesus, then you are moved to express your love. If you love a person, you will find ways to express your love. Di po ba, no? Mahirap yung nagtatanong ka muna, Father, paano ko ba mamahalin yan? Ha? Mahalin mo muna bago ka gumawa ng mga bagay para sa iyong pagmamahal. Kasi, baka inisip mo, para ramdam niya na mahal ko siya, riregaluhan ko siya. Baka hindi naman yun ang gusto niya. Hindi po ba? Ano? Learn to love the person first. Learn to love. Begin in loving the person, and when you know the person, by loving him or her, you begin to think of something, how you can express your love. Vocations are just expression of love.
Vocations are just expressions of love. Because Jesus loved the Father, He lays His life for us. Not the other way around. Not the other way around. Parents, if you teach your children by loving them, they will love you in return, and they will find ways to express that love. If they love their education, they will find ways to nurture their education. Hindi lahat na nag-aaral, mahal ang edukasyon. Di po ba? Hindi lahat na nag-aaral. Kaya nga, hindi lahat na nag-aaral, nag-uuwi na pinag-aralan. Yung iba, diploma lang. Diploma lang. Bakit? Para lang masabi na nakatapos ako. Anong ibig ko sabihin? Pwede kang magmahal or pwede kang maghugas ng pinggan nang walang pagmamahal. Tama po ba? Nagdadabog ka. Magsabi kayo. Pwede kayong magbigay ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi kayo pwedeng magmahal na hindi kayo marunong magbigay. Pwede kayong mag-alaga, pwede kayong gumalang, pwede kayong mag-asikaso ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi kayo pwedeng magmahal na hindi nyo aalagaan ng inyong magulang, na hindi nyo irerespeto, hindi nyo igagalang. Let the things you do, expression of your love, not the other way around. Not the other way around. Kasi pag wala nang nakatingin, hindi nyo na yan gagawin. Pag wala nang nakatingin, hindi nyo na yan gagawin. Pag sinabing, mahal ko kasi ang aking kalusugan, kaya hindi ko kinakain ng bawal. Hindi po ba? Pero, maraming hindi kumakain ng bawal kasi may nagsasabing, bawal sa iyo yan. Hoy, bawal sa iyo yan. Diba? Kaya pag walang nagbabawal, anong tawag nila? Cheat day. Cheat day. Tuwing kailan ka nag-cheat day, yung araw na may why. Yun daw ang kanyang cheat day. Yung araw na may why. Mayroon bang araw na walang why? Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, again, yung bang ginagawa mo, palatandaan ng iyong pagmamahal? Di po ba? Bakit yung ibang mga lalaki, tabi. Yung iba, hindi naman lahat. Di ba? Yung iba, nung nanliligaw, pinagbubukas ng pinto ang nililigawan. Inaangat ng upuan. Pinauupo. Di ba? Nililibre pag kumakain. Yung nililigawan. Doon nga sa SM sa Mega Mall. Nagmimisa ako dati. Alam ko kung sinong nililigawan, sinong nangliligaw, at sinong may asawa. Bakit? Yung mga nakamotor na nanliligaw, paglabas ng nililigawan, iniiwanan ng motor. Sinasalubong yung nililigawan. Inaagaw yung damit, yung gamit, di ba? Ako na. Sabi ng babae, ako na. Di ba? Nag-aagawan sila. Pagod ka, alam ko, maghapon ka nakatayo. Okay lang. Ikaw nga, pagod ka diyan, kaantay sa akin. Nila mo ka, hindi. Di ba? Ang lalaki nagsasabi, magmerienda tayo ha. Wag na. Sabi nung babae, sige na. Magmimerienda sila. Iuupo niya ang babae. Upo ka dyan, upo ka. Anong gusto mo? Di ba? Sabi ng babae, French fries lang. Wow! Cheeseburger! Anong gusto mong drink? Tubig lang? Hindi. Juice! Ganyan ang mga naliligaw. Di ba? Nasaksihan ko yan. Yung asawa ito, paglabas ng misis, i-start ng motor. Kanina pa ako dito, nilalamok na ako dito. Kung ano-ano pang chismisan mo sa loob, bilisan mo.
Ganon. Bakit no? Tapos sasakay yung babae, hindi pa nakakapo ng maayos, abante na. Oo. Tapos, kakain, unang uupo yung lalaki, naiparada yung motor, yung babae, bahala ka magbukas ng pinto mo. Paglapit ng babae sa lamesa, order mo ako ng french fries, order mo ng juice, ha? Sabi ng babae, may bariya ka dyan. Ikaw magbayad. Yan ang pag-ibig. No? Mga minamahal mga kapatid. Mahirap yung ginagawa mo lang dahil mayroon kang intention. Mahirap yung may ginagawa ka lang dahil mayroon kang intention. Nag-alay ba ng buhay ang Diyos dahil may makukuha? Hindi. Nag-alay ng buhay ang Diyos dahil mayroon siyang maibibigay. Magandang tanongin yun. Kahit naman dito nakatingin ako sa inyo, halatang halata. Kung sino yung mga ito, bago pa lang itong magjowa. Bakit? Magkadikit ang braso eh. Ang init-init ng panahon, magkadikit. Kasi pag gustong, di ba? Naglalatiti yung pawis yung ganyan, pero gustong ba rin kumuskus, no? Pero pag mag-asawa na, layo ka dyan, init-init eh, di ba? Wala nang ibang makaupo, may bag pa kayo sa pagitan. Ano ba naman yan? What have we become? It's good to us ourselves. It's good to us ourselves. Whether you like it or not, my dear friends, my brothers and sisters, what we do is an expression of our relationship with the person either we love or we begin to hate. Think about it. Think about it. Seriously, think about it. Because if you love the person, you listen to the person. When children cease to listen to their parents, it is indicative that they don't love their parents. Stop saying, I love my parents, Father. Then, show it. Show it. Diba, ano? Show it. The time we spend with the people we love speaks of how much we love the person. Di ba? Yung misa, 1 oras lang naman yan. Pero yung iba, pagkatapos ng komunyon, malayo na. Nakalabas na. Para ang blessing, nasa Starbucks na. Malayo na. No? Pero pag concert, 3 oras, 4 na oras na nakatayo, naghihiyaw, okay lang. Gusto mo eh. Interesado ka eh. Hindi po ba? Ano? Ganun ang buhay. Meron nga nagre-reklamo eh. Ang tigas ng upuan nyo sa Greenbelt, Father. Anong inaasahan mo sa Greenbelt? Diba? May nagre-reklamo, ang init sa Greenbelt, Father. Hindi mo ba ipapa-aircon? Ha? Sabi ko, nagpa-practice kami. Para saan? Para alam namin kung gaano kainit sa impyerno. Di ba? Binibiro ko si Father Reggie. Siya ang chaplain ng Landmark. Father Reggie, pinapalipat ko yung mga tao sa Landmark. Yung mga piling gusto na sa langit. Ano po? Para at least nakatikim na sila ng lamig bago sila pumunta sa impyerno. Di ba? My dear friends, my brothers and sisters, don't entertain the thought that you will gain and perhaps bear the fruits of your labor, but you have not invested. You have not invested. A good friend of mine, whose wife
passed away because of cancer. Hindi ko ito makalimutan. Hindi sila kumuha ng caregiver. Yung lalaki ang nag-alaga sa misis. Lalaki ang nagpapaligo. Lalaki ang nagpupunas, nagpapalit ng diaper, nagpupunas ng dumi. At minsan inabot ko. Sabi niya, sandali lang, Father. O, lumabas ako, nagpapalit. Diba? Sabi ko, bakit ikaw ang gumagawa? Sabi niya, asawa ko ito eh. Para alam niyang mahal ko siya. Di po ba, no? Ano ibig ko sabihin? Magulang natin ang nagpunas ng ating mga puwit nung tayo maliliit. Hello? Magulang natin ang nagpunas ng ating mga puwit nung tayo maliliit. Ang aking tanong, bakit yung mga anak diring-diring punasan ng dumi ng kailang magulang? Hello? Magandang tanong yon. Don't tell me you love your parents. Don't tell me. Because what we do is always an expression of our love. Today, Vocation Sunday, Good Shepherd Sunday. Don't simply entertain the thought of vocation as being a priest, a religious. Don't simply think of it. Because they are just mere expression of their love to the God who taught them who they are. Anong palagi ko sinasabi? Walang magulang na nagreklamo na meron silang 5, 7, 8 anak. Walang magulang. Pero ang totoo ay merong 5, 7, 8 magkakapatid na nagrereklamo sa iisang magulang na ang hirap alagaan. Kaya maraming magulang ang ayaw tumanda. Bakit? Alam nila na hindi sila aalagaan. Alam nila. Bakit? Kasi habang malakas pa sila, ramdam na nila na hindi sila ginagalang. Paano na lang kung wala na silang lakas? My dear friends, my brothers and sisters, madaling magsimba. Madaling mag-serve sa simbahan. Pero ang sabi ni San Pablo, kung hindi mo kayang mahalin ang sarili mong pamilya, baka ang pagmamahal mo sa labas ay pagkukunwari lamang. Let our love be our vocation, learning from the Good Shepherd. I repeat, let our love be our vocation, learning from the Good Shepherd. Do not worry. Love begets love. If you love, someday that love will return to you. If not by your own family, God will provide somebody to show that love to you. But don't expect that being unlovable will be love at the end. Amen. Let everything you do an expression of your love for God. You don't have to be a priest, a religious. Let everything you do, whatever career you pursue, be an expression of your love for God. Why? As St. John of the Cross, at the end, everything will be measured in love. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.